Batiin natin ang isa't isa dahil si Pangulong Bongbong Marcos pa rin po yung ating presidente. Palpak ang rally ng mga dilis, palpak ang rally ng INC. Eto, may napahiya. Sino? Yung may piloka. Napahiya. Akala nila, magiging presidente na yung isa. Oh, excited eh. Oh, excited. Nakapatahi na nga ng gown. Totoo ba? Nakapatahi na nga raw ng gown. Pag-uot na, manunod Oo, pa lang. nag-uot na. Kaso, pagkagising kita bukasan, si BBM pa yung presidente. Eto na nga. Alam naman natin yung Iglesia ni Cristo, nagplanong mag-rally ng 3 araw. Ngayon, etong rally nila, maraming nagpunta. Nung unang araw, 650,000 ang 650. estimate. Napakarami. Pangalawang araw, medyo may pasok na, naging 150. Pababa ng pababa. Kasi expect nila dyan, dapat 650, kinabukasan 1 million, tapos 1.5 million, hanggang diretso na yan. Kaso, hindi yun yung inaasahan nila. 650, 150, kaya nung pangatlong araw, napagpasya na nilang ituloy kasi baka mga 5,000 na lang yan. Kinansel na lang. Oo, kasi syempre mapapahiya sila. INC sila eh. Marami sila eh. Solid sila gumalaw. Pero yung pagdating ng pangalawang araw, ayon sa estimate ng media, ay 150 na lamang. Kasi nga, marami na nga ang umuwi. Dahil nga, syempre, pagod. At aminin natin, marami dyan BBM. Napilitan lang. Oo, marami dyan BBM. Mga nagchat-chat sa atin, mga nagko-comment sa mga vlog natin. Kahit INC sila, BBM sila. At yun yung mga umuwi na malamang nung second day kasi nga mga pagod na. So kayong dalawa, anong masasabi niyo dyan sa sinasabing pumalpak na rally ng INC? Sa akin kasi maraming nagchat-chat, no? Mga followers ko. At nagkataong marami tayong membro ng INC, no? Kamusta po kayo, mga followers ko na membro ng INC, no? Sila mismo nagsasabi sa akin na hindi maraming INC members na hindi gusto ang pinagagawa sa kanila. Pero no choice. Hindi, marami ding hindi talaga umattend. Marami rin. Maraming hindi talaga umattend at hindi sinunod ang kanilang kagustuhan. Kaya siguro yung number na gusto na ma-achieve ng INC leadership ay hindi nakuha dahil nga sa hindi nila lahat gusto yung nangyayari. Itong rally na yan, patunay lang yan na talagang marami pa rin nagmamahal kay PBBM. Imagine na, 650,000. Ganyan na kayo karami pero hindi nyo pa rin napabagsak ang gobyerno. Oo. Marami pa rin nagmamahal kay Presidente. Hindi nga nila papabagsakin. Wala daw sa plano nila yun. Wala raw sa ano nila yun. Sisiraan lang. Talagang peaceful rally lang daw. Peaceful rally. Ang problema, si Marcoleta, kung ano nung ginawa doon sa Yung mga rally. nagsalita doon, diba? Sabi nila, ayaw nila haluan ng politika. Inandun si Rowena Guanzon. Buwangson yun eh. Oo. Diba? Siniraan si Presidente. Si Ivy Marcos lumabas. Si Singson ba nagsalita rin? Hindi ko narinig. Ako nung Baka hindi first welcome. day, narinig ko si General Evangelist Bienvenido, ano ang apelyido nun? Nakalimutan ko at the moment to. Yung pinaka-general evangelist ng INC. At sinabi niya na wala silang intensyon na pabagsakin ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang intensyon nila is pabagsakin ang corruption at corrupt. Oo. Yun ang sinabi nila. Unfortunately, nasira nung the following day. Parang hindi nasunod ang kanilang sinasabi. No? So, in a way, parang ultimong leadership ng INC napahiya doon. Kasi ako nung unang araw nila, bumilib ako. Kasi yung may mga basura na gustong humalo sa kanila, Tinaboy. basura eh. Basura. Itinaboy. Kaya yung mga basura nagpunta ron sa Liwasan Bonifacio. Ako rin, bumilib din Bumilib doon. ako ron. Kaya sabi ko, in fairness to Iglesia, nagkaroon pa ako ng video niyan. Binabati ko Iglesia dahil nga doon sa sinabi ng General Evangelist nila, saka yung tinaboy nila yung mga nagsisigaw na Mga basura para madaling sabihin basura. Ngayon, nung ikalawang araw, doon na nagkaletse-letse. Yung nagsalita na yung isa. Yung Sino? kapatid ni PBBM, si Senator Aimee, doon na nagkaletse-letse yung rally nila. Pero ampun daw Bigla yun eh. nang nahinto. Kapatid ba talaga? Sabi ampun daw. Kasi kung pagbabasihan mo yung tapas ng baba, parang ampun talaga. Di ba? Di ba? Pag pagbabasihan mo Palerista, wala kang preno. Hindi, kaya naman ko ninyo eh. Kaya hindi na rin kailangan ng DNA test. Tama na yung metro. Ha? Yung tape measure. Napakasabi si 31 million, kakabasa ko lang bago tayo mag-live. Ano? Kung pagbabasehan mo yung ginawa niya, seryoso muna kasi, si Joe kasi tawa ng tawa eh. Seryoso. Kung pagbabasehan mo yung ginawa niya, sa ading niya, alam mo naman sa Ilocano, pag sabi mong ading, bunsong kapatid, batang kapatid na mahal mo, nagapagtanggol ka kasi nga ading mo. Kung pagbabasehan mo yung ginawa niya, doon mo malalaman na parang di talaga.
magkadugo o hindi talaga magkapatid na tunay. Kasi kung ikaw ay totoong kapatid, hindi mo kayang gawin niya kahit anong galit mo dun sa tao. Hindi mo kayang ipahiya yan sa napakaraming tao, buong mundo pa. Kasi syempre, nasa TV pa yan. Kasi alam naman natin, tayo, may mga kapatid tayo, nagkakaroon ng tampuhan, nagkakaroon ng away-away, pero within the family lang. Pero etong ginawa ni Senator Amy, maraming mga Pilipino ang bumaba yung pagtingin sa kanya. Correct. Oh. Maraming mga Pilipino yung nadismaya sa kanya. Nag-backfire. At maraming Pilipino yung pinag-iingat si VP Sara. Kasi bakit? Kung kapatid nga niya, hindi nga lang daw nakuha yung gusto, sinira-siraan na. Ano pa si Sara? Pa kaya yung isa na hindi masyado mag-English, madali daw paikutin. Diba? Meron nag-correct sa, sabi niya, nagbigay sa akin ng pangalan, si General Evangelist Bienvenido Santiago. Ayun. Yan yung nagsalita nung first day na talagang sinasabi nila na ayaw nilang pabagsakin. Mataas siguro yan, no? Siya, isa sa mataas na leader ng iglesia ni Cristo. Binasa nilang adik ang presidente, di ba? Si First Lady din adik at si Sandro Marcos. Pero sabi ng mga netizens, ganyan ba yung upbringing ng isang adik kay Sandro Marcos? Respectful pa rin, di ba? Kung tutusin yan tita mo lang yan, pwede mong basagin din yan, di ba? Pero sinasabi ni Sandro Marcos, ginagalang pa rin kita. Pero yung ginawa mo, hindi gawain ng isang tunay na kapatid. Alam nyo, Kakopi Palerista, sa aming mga Ilocano, although hindi ako nakakapagsalita ng Ilocano, pero lumaki ako sa pamilyang Ilocano. Hapok. Oo, pero ang traditions and kultura namin is in-implement namin sa aming pamilya ay Ilocano traditions and culture, ano? Yung pagkakaroon ng ading, napaka-sacred sa amin yan. In fact, yung pangalawa sa panganay namin, yung manong ko, yung susunod, pang-apat kasi ko yung pangalawa, no, yung sinundan ng panganay namin, ading ang pangalan niya. Ading mismo. Oo, ading mismo ang nickname ang tawag sa kanya. And sa aming mga Ilocano, pag ading ka, pinoprotektahan ka, lagi kang inaasikaso ng panganay. Precious ang tingin sa'yo. Actually, lahat naman ng siblings, ading yan. No? So, ang panganay, ang role talaga niya is parang maging pangalawang magulang pag wala yung mga magulang. Siya yung mag-aasikaso, siya yung mag-provide ng kung anong kailangan ng mga kapatid mo kapag wala yung magulang mo. No? Ganun ka yun. Ganun ang kultura nun. No? Kaya dati si Amy, may balita na ganun daw siya sa kanyang mga kapatid. Pero ito, nakakagulat. Talagang totally, binaliwala niya yung tradition, binaliwala niya yung kultura para lang sa kanyang pangsariling kapakanan. Political ambition niya, sabi ni Sandro Marcos. Correct. Ngayon, etong nangyari ngayon kay Senator Amy, marami nagsasabi na katapusan na raw ng political career niya dahil marami talaga mga Pilipino ang hindi katanggap-tanggap o hindi natanggap yung ginawa niyang yan sa kapatid niya. Kasi kahit sino ba naman. May term na ginamit si Senator Panfilo Lacson. Very un-Filipino. Tama yan. Tama yan. Kasi hindi tayo mga Pilipino, hindi natin ugali ang ganyan. Pahiyain yung kadugo natin, lalo kapatid mo, presidente pa, hindi basta-basta kapatid, presidente, ginanyan mo para lamang sa sarili mong ambisyon. Kasi hindi mo gagawin yan kung wala kang ambisyon. Correct. Di ba? At ipinakita din ni Amy Marcos na niloko niya yung taong bayan. Kasi di ba, campaign manager siya ng 2016. 2022, prinomote niya yung adik na sinasabi niya, nanalo. Niloko niya yung taong bayan. Siya pa nagtrabaho para kumampi si VP Sara sa correct. Siya na bumuo ng niya, uniform no? Siya yung bumuo. Tapos ganyan, sisirain niya ng ganyan. Alam mo, parang sukdula naman yung galit niya, no? Sa kanyang kapatid para gawin yan, di ba? Hindi, sa tingin ko, napilitan na lang yan na sabihin niya. Kasi wala na silang ibabato yung kay Saldico, Pordoy. Correct. Diba, Pordoy? Binanatan nating 5 Viral lahat ng video natin Alam niyo mga ka-BBM lahat ng video namin kay Saldico, yung pagdidebunk namin, puro million views. Maraming mga netizen yung nire-repost, kinukuha yung mga video namin, pinagpo-post. Kasi viral lahat ng video namin doon pag-debunk namin kay Saldico. Alam ng mga followers natin yan. Kahit tignan nyo po yung aming mga pages ngayon, kaming 5, no? Kung gaano karami yung views namin sa mga post namin. Hindi sa nagyayabang. Hindi sa magyayabang, pero yan ang totoo. Hindi, kaya nga, di ba? Nung isang kahapon, di ba, Mark Ian? Ang daming bumate na talagang good job tayo dun sa pag-debunk natin kay Saldico. Actually, may mga personal messages din na-appreciate nila yung ginagawa natin, no? Hindi, yung kay Mark na, yung tumatawag kay Mark, yung nagchat-chat kay Mark, mga matataas na tao, staff na matataas na tao. Oo nga, no? Oy, salamat po sa 561 viewers, Excited yan kasi galit kayo babalina.
Oo, yan, 15 minutes totoo. pala kasi tindi ba naman ang barat mo eh. DNA test. Hindi, yun na nga. Ako, naniniwala, ito, prangkahan tayo. Kung titingnan mo yung itsura naman talaga ni PBBM ngayon, kung ngayon natin pagbabasehan kung titingnan mo, talagang adik sa pagtatrabaho, Correct. adik sa pagsiservisyo, adik sa pagmamalasakit, adik sa pagmamahal. Tingnan mo, kahit may banta ng destabilisasyon sa gobyerno niya, ayun nandun. Lumipad sa Bicol, sa Albay. Lumipad sa Bicol para magbigay ng tulong sa mga sinalanta ng Baguio Road. Ngayon naman, nasa Pasig siya kanina umaga. Saka nakita ng ganyang adik. Adik na marami nagmamahal. Hanggang ngayon, sasabihin ko ulit, paulit-ulit kong sinasabi to at sinusulat ko palagi, masyadong ina-underestimate ng mga kalaban niya si PBBM. No? Weak leader daw kasi. Weak leader daw. Dahil sa kanyang sobrang kabaitan, no? Dahil sa kanyang sobrang pagiging generous, no? Inaabuso siya. Kasama na yung mga nasa paligid sa kanya. Yun ang name Na dropping. mga kurap. Yung correct. mga name drop, etc. No? Kasama na yun na nag-aabuso sa kanila. Ngayon, nagalit na. Akala nila forever sila pwede mag-abuso sa kanyang gobyerno. Ayun, isa-isang makukulong yung mga yan. Ang maganda kay PBBM, hindi niya kailangan i-dignify yung mga akusasyon sa kanya na paulit-ulit. Dahil alam niya yung At totoo eh. ibang tao nagtatanggol sa kanya. Si Lacson, di ba? Isa sa pinaka-credible. Si Lacson, hindi niya kaibigan yan. Correct. Pinagtatanggol niya Kalaban niya yan, di ba, dati? Naging kalaban pa sa Presidente. pagkapangulo. Oo. At merong mga sinabi rin si Senator Lacson tungkol sa kanya. Oo. Pero hindi siya yung tipo na nagkikita sila para mag Yung close talaga, no? R&R, Oo, rest and mag-beso-beso, recreation, no? beso-beso. Leisure talk. Oo. Hindi sila ganun, no? Trabaho lang Pero sila kung nakikita. pinagtatanggol niya. Pero pinagtatanggol niya kasi ang kagandahan naman dito kay Senator Lacson bilang independently minded senator, no? Kung anong gusto niya sabihin, kung anong alam niya totoo, kung anong alam niya tama, sinasabi niya. Wala din ang gawin. Wala Pre, filter. takot. Tinakatakutan. Walang takot. Siya lang yung senador na hindi tumatanggap ng pork barrel eh. Alam niyo ba kung magkano yung pork barrel? Lalo Gaano yun, ba? hindi pa kasama tong tungkol sa flood control ha. Hindi, yung mga dati-dati pa. Dati pa ha, 200 million per annum bawat senator. Dami. Laki nun, ha? Oh, Yun ang see? pinapakawalan niya. Yan ang ganyan klaseng senador si Senator Lacson. Kaya very credible kapag nagsalita. Kasi naniniwala siya, hindi naman talaga trabaho ng congressman at ng senador na mag-implement ng projects. Correct. Kasi gumawa ng batas. Yun naman bakit pinapanindigan Tama niya. naman talaga. Totoo naman. Bakit maraming mga senador ngayon, dami project? Syempre, Kaya nga doon sinasabi ko, bumabawi. guys, babalik tayo sa sinasabi ko noon pa. Etong mga flood control scam na to or projects na to, etong ginagawang ROI or payback sa kanilang Correct. investment sa eleksyon. Dahil kung mga naglalabas sila ng milyon-milyon, bilyon na pera, kailangan nila mabawi yon. And the only way na mabawi nila yan, pag nagkaroon ng mga ganitong projects. Unfortunately, sobrang mga naging ganid itong mga walang kwenta at mga kapal na mukha ng mga politiko na to eh. Buti nga ngayon nabubulgar. Kasi matagal na naman nangyayari yan eh. Ngayon lang nabubulgar yan. Dahil kay Pangulong Bongbong Marcos, Oo. dahil siya lang nagkaroon ng lakas ng loob na harapin ang matagal ng kultura ng korupsyon dito sa Pilipinas. Correct. Pero wag rin natin isang tabi, ha? Pinapasalamatan ngayon ng maraming Pilipino ang AFP pati PNP sa Ay, oo. kanilang katapatan sa konstitusyon. Correct. Kasi makikita mo, lalo nung kainitan, si General Browner, parang kada 3 oras may post eh. May nakikita ako, pinopost ko rin eh. Di ba? Ang ganda na sinasabi niya, ang kasundalo, ang politika ay para sa politiko. Ang sundalo ay para protektahan ang tao. Palagay ko Correct. kung may bumigay na general dyan, o kahit mga junior officers, no, PNP, AFP, palagay ko magiging iba ang takbo ng ano natin ngayon. Oh. Pero in Yung fairness kay General Browner, tiniyak niya na hindi magkakaroon ng Yun kudita nga. under his leadership. Doon ka bibilib Diba? sa AFP sa PNP ngayon. Very professional na sila ngayon. Hindi na sila magpapauto katulad ng mga unang correct, panahon. correct. No? Kasi Kasi hindi na nakikita magpapauto naman eh. katulad ng 1986 saka nung 2001. 1998, 2001, no? Oh, 1986. 2001. Nakikita naman nila na maganda yung administrasyon. Tsaka imaginein mo, kung tatanggalin mo si Presidente Marcos, Yun sino ipapalit. ipapalit mo? Yung pro-China. Si Sara. Oh, isa pa, problema pa ng AFP Oh, di ba? yan eh. Ako lagi ko sinasabi yan na kailanman hindi babaliktad ang AFP para mapapagsak si PBBM. Kasi si PBBM, nakita nila kung paano labanan yung China sa West Philippine Sea. Kung paano makipagbardagulan si PBBM sa ibang bansa para ipagtanggol ang West Philippine Sea na hindi nagawa ni Duterte at hindi magagawa ni Sara. Tama. Di ba? Kaya hindi natin masisisi yung mga AFP kung ayaw nilang iwanan yung konstitusyon nang dahil
sa isang pro-China na magiging leader. Correct. Diba? Ipapalit mo ba naman? Oo. Corrupt din. Oo. Hindi pala din. Corrupt. Corrupt. Tapos maraming issues din kontrobersya at hindi mo nakikitaan ng leadership qualities. Hindi mo nakikitaan ng character to be a good leader. Ba't mo naman ipapalit yun? Bakit ka susugal? Hindi parang pinahamak Kaya ng mga ito si Pilipino. BBM, nakita mo na for the past 3.5 years eh. At nakita mo na gustong panagutin ang mga corrupt sa gobyerno. Bakit mo papalitan? Oh. Correct. At, At, sige, sige muna. pre. Hindi, gusto ko lang kasi pasalamatan ng Philippine National Police din dahil sa implementation nila ng maximum tolerance. In fairness, Magandang napakaraming tao pero mapayapa, na-handle nila peaceful, ng- handled tsaka, properly. Walang nagtangkang lumusob sa Mendiola. Nakita nila eh. Yung barbers lang eh. Sampung hilerang barbers, tapos mga pulis eh. Paano mo papasukin yun? Diba? Ako nga, plano ko nga kahapon, Webes, Martes ng gabi, nagpaalam na ako kay Mrs. na doon ako sa, doon tayo sa rekta matutulog Para sa third day. Bantayan Lunes yung... ang gabi yun, pre. Lunes ang gabi. Lunes ng gabi para bantayan yung just in case may sumugod. Kasi parang views, content. Diba? Para kung may mali ka, makapukot man lang ng ulo. Diba? Kasi syempre kailangan ipagtanggol yung gobyerno. O makapukot man lang ng ulo. Ano ka alis? Kaso, hindi natuloy. Kasi umatras na yung INC. Hindi na natuloy. At yung sinasabing hinakot na mga Muslim, armed group, mga hinakot daw ng Muslim, ay hindi na rin tumuloy. Kaya tutuloy. Naghakot sa Ilocos ng mga Muslim na sinasabi na yan. Ilang milyon yung viral ko na mga bases doon, mga walang laman. At double car sila di ba? May mga intel reports na, dito nila papasukin. Kasi maraming gates papasok ng Malacanang. 4 gates Doon nila daw. papasukin. 4 gates Inabulgar. Inabulilyaso sila. Meron pa araw doon sa ilog eh. Doon dadaan. Pa problema, doon sa ilog, bababa pa lang sila ng doon sa veranda may 5 kanyon na. Ratrate na sila doon. Oo. In fairness, since we're talking about INC, gusto ko lang banggitin na kanina napanood ko yung radio program ni Anthony Taberna sa ni Jerry Baha. INC yan. DZRH. At, DZRH. parehong INC members to, no? At in-explain nila kung bakit tinigil hindi na tinuloy yung pangatlong Bakit araw nga ng raw? rally, no? Bakit? Kasi ang nangyari pala, si Aimee, no, ang topic na assign sa kanya na i-discuss o sasabihin sa rally ay tungkol sa General Appropriations Act. General GAA, Appropriations Act, GAA. Hanggang sa last minute, hanggang sa last second na sinasabihan siya kaya mag-stick lang sa topic na GAA, no? Umuo siya ng umuo. Yun no? pala. Pero Yun nasa pala, stage nung na. nasa stage na, nagsasalita na, ito ang binanat na speech. So hijack niya yung Hijack niya yung rally. Walang kinalaman sa GAA at binanatan ng kanyang kapatid at pamilya ni Presidente. Ano sa tingin mo? Ba't niya kaya nagawa yun? Kaya yun, medyo palagay ko nagalit ang INC doon kaya hindi natuloy yung pangatlong araw. At the same time, doon sa kanilang recorded na rally, no, tinanggal yung portion ni Aimee. So traidor talaga. Hinijack eh. So, ibig sabihin, lahat ng ginawa nitong grupo na allied with the Dutertes, kasama na yung ginawa nila Mike Defensor, yung Sayang. paninira nila at yung iba't ibang miyembro pa ng DDS na kung ano yung sinasabi patutungkol sa panunumpa, etc. Lahat yan orchestrated. Talagang gusto nilang bumagsak si PBBM nitong nakaraang 3 araw Pero na rally. aminin natin yung pag-atras ng iglesia, malaking kawalan sa kanila yun. Malaking kawalan kasi kawalan sa na-expect kanila. nila meron pa silang gagawin sa third day. Di ba? Nireserve nila ibang tao eh. Ang dami nga nila, may plan A, plan B. Plan A, Hindi, sa kay tingin Saldi ko, third day talaga yung pinaka-climax ng Correct. nila eh. Kasi yung third day, dyan lumabas yung usapan na puro lalaki na lang dapat. Oo, ang wala nang At bata. yung ibang INC members, doon na pupunta sa EDSA. Correct. Diba? No, yan yung Magpapanggap hindi na na. magdadamit o magti-t-shirt na may kinalaman Wala sa nang INC. identity. Wala nang identification. Palabasin nila taong bayan. Oo, palabasin nila, taong bayan. Kaso, dahil sa nangyari nga no second day, no, minabuti ng iglesia na wag na ituloy. Pero may nababasa ko mga narrative na yung ginawa daw ni Aimee Marcos, pabor daw yan kay PBBM. Kumbaga, hero pala ngayon si Aimee Marcos. Wow. Kasi may dahil sa ginawa ni Aimee Marcos, natigil yung rally. Na supposedly, yun daw yung final blow na magpapatalsi kay PBBM. So, ginamit lang daw ni Aimee itong mga INC members kasi mga uto-uto naman daw. Kaya, yun ang sinabi niya. Ginalit niya ang INC para i-cancel yun. Hindi, may mga nagsasabing ganyan. Hindi natin masisisi yung ibang vlogger, ganyan din yung naratibo. Hindi natin masisisi kasi syempre, sip-sip. Diba? Hindi natin masisisi. Pero para sa akin, hindi ganun yun. Correct. Talagang nagalit-letse lang, nagalit lang talaga sa kanya. Akala kasi niya,
masisindihan niya yung ano tawag sa ano na damdamin. Damdamin. Yung May-ignite niya. Oo, maano niya yung ignite nung damdamin ng mga tao ng mga nandoon dahil sa mga sasabihin niya. Enough Oo. para kumilos, no, magalit, Makaklas. at Oo. palitan si Pangulong Bongbong Oo. Marcos. Palabasin yung mga tao, no, pati mga non-iglesia members para sa kagustuhan nilang pabagsakin natin. Oh, kaya hindi naging effective yan. Sinasabi mismo ng Malacanang si Secretary David, no, lumang tugtugin na kasi yan. Oo. Kasi nung 2022 pa lang, nilabas na yan ang issue na adik ang presidente. Di ba? Nagpa-drug test mismo sa St. Luke's. Negative. Kaso, no choice na sila. Ano pang ibabala nila? Wala na. Yung kay Saldi ko nga, pordoy. Oh. Diba? Pag banat ni Saldi ko, banat lahat yung mga BBM vlogger, pati yung mga netizen, banat agad. Oh. Lumabas yung kasinungalingan. Second video, sa Davao pala yung kotse. Oh. Di ba? Yung maleta, may cellphone. Ano naman ang klase? Akala ko ba Rinoa? Rinoa ba yun? Rimowa. Rimoa. Akala ko ba Rimoa? At ang Bakit gusto ko doon, 499 yan? Hindi, pre, yung sale na yun, di ba, sa delivery, January tsaka March, yung sale nagsimula lang, ngayong November lang. Oh, yun na Ibig nga. sabihin, bagong bili lang yung maleta, sinut lang nila. At saka yung date, hindi magsisinungaling yung date yung mga bilang Alam dati. nyo, Hindi nung magsisinungaling kailan yun. ba? Linggo. Sabado ata, Ah. nag-livestream ako. Pinakamarami kong livestream, umabot ng 50,000. Wow, views. Oh, Ayos yun na. livestream. Anyway, in-explain ko yung tungkol sa pera na yan na nasa maleta. Alam mo, kung gagamit ka ng utak, especially yung mga nakakalam sa accounting, mga cashier dyan nakakalam, hindi ka gagamit ng paglalagyan ng pera na iba-ibang sizes. Correct. Kung box yan, isang size Hindi, lang ng bakit? box. Dahil mahirap Para mas bilangin. madaling mag-accounting. Oo. Kasi pag yung magdadala ng pera, syempre, i-receive niya yan. Yung pera na yan, no? Alangan niya, isa-isang bilangin pa yan. Ang bibilangin mo na lang dyan, yung number of box or number of maleta. Times the number of Times the amount inside the box or inside the maleta. No? Ganun lang ang sistema. Tapos, pagdating naman doon sa pagdadalan, kunyari, kung pagdadala ko na 1 billion, no? Ganun lang din gagawin mo. Hindi mo pipilangin isa-isa nasa loob ng maleta o nasa correct. loob ng box. Titignan na, magkano ba isa nito? Ano po, 100 million. O sige, ilan ba yan? 1, 2, 3. 10. 10. O, 1 sakto, billion 1 billion. Okay na, alis na. Ganun lang. No? Nakakita na po ba kayo ng yung crime drama o crime Sa Netflix, marami yan eh. no? Manood kayo, yung palitan ng mga pera ng mga drug dealer. dealers, Sindikato. mga sindikato, or kahit anong korupsyon. No? Kung dalawang maleta ang dala ng pera, pareho ng maleta, pareho ng lalagyan, same amount bawat lalagyan. Para mabilis ang transaksyon, alis agad. Ganun po. Kasi yun, gumagamit ng utak. Ito pong naggumawa ng video ni Saldi ko, hindi gumagamit ng utak. Kaya mali-mali. Alam mo, tingin ko dyan hindi talaga si Saldi ko yun. Tingin ko dyan AI. AI. AI Ako, talaga. nagalit sa'yo si Rowena Bongson. Buwak naman talaga yun. Kaso problema, Na-upload doon sa page. Hindi. Yung mismong abogado niya. Ano? Legit daw. Sabi legit. At nakausap niya after. Marami pa rin daw pasasabugin, sabi. O ngayon, ang tanong ng kababayan natin, asan yung sinasabi ni Gutes ang post-it kada maleta? Oo. Yung nga, hinahanap ko nga yun eh. Asan yung post-it? Inconsistent Eh, masyado nakalagay eh. price tag. Oh. O, dyan pa lang. 1,499. Dyan pa lang halata na nagsisinungaling itong mga damuho na to. Kasi Lacson, iba si yung- Lacson din. Si Lacson, Oo. yun ang sinasabi ni Lacson eh. Saka yung sinasabi niya na 25 billion napunta kay Pangulo, no? Kahit pag i-add mo lahat ng maletang pinakita sa mga pictures, no? Hindi aabot. Hindi aabot eh. Correct. Nagsisinungaling talaga. Nagsisinungaling Mismo talaga si eh. Lacson sa kanyang interpellation no, dyan sa Senado, pinatutunayan daw ni Bernardo na nagsisinungaling si Saldico doon sa statement niya. Oo. Kasi yung 100 billion na insertion, hindi lang naman lahat napunta sa DPWH dyan. Maraming government agencies nakatanggap doon sa 100 billion. So imposible yung 25% na 25 billion napunta kay Presidente. Correct. Kasi DPWH mismo, 52 billion lang ang hinandle ni Bernardo. 9 billion lang. Fortunately, sa pagmamadali nila, ang dami natin nakitang butas, no? Katulad ng unang video, nakalagay 2024 yung mga dates nung correct. kung kailan dinala, no? Deliver. Eh hindi nila na capture agad natin. Inedit daw yun eh. Oh, Hindi, inedit. after. Kaya nung napuna ko na, yun yung pinaka-viral ko, may 2 million eh. 2.5 million views ko. Kasi nga, unang-una ako nakapag-post noon at yun nga, iba yung date noon, 2024 pa lahat, no? Tapos nung binisita ko uli yung site, iba na yung date, 2025 na. Pero kahit 2025 doon, sasablay na rin. Bakit? Wala na si Saldico dito ng 2025 at halos beginning of 2025, hindi na siya ang appropriations committee dahil tinanggal na siya. Tanggal na siya. Paano pa siya makakapagdala paano ng siya pera? nakapag-deliver nung December 20, September 2025? Wala na nga siya rito. Oh, tapos ito pa isang katangahan.
sabi ni Zaldico na totoo daw yung sinasabi ni Gutesa. Pero sabi ni Gutesa, December lang siya napasok. Oh. O, di ba? Pero yung mga resibo ni Zaldico sa kanyang mga 2024, January, 2024 pa, March. Oo, di ba? So, paano malalaman ni ano yun? Magkaiba. So, hindi nagtutugma. So diyan pa lang. Hindi nag-usap yung scriptwriter ni Gutesa saka ni... Di ba kasi yung scriptwriter busy sa Senado. Hindi, nakikyata yung si Gutesa sa GC nila. Kasi minadali kasi nila, ihahabol nila sa rally. Supposedly hindi pa i-launch yun eh. Minadali nila. Sabagay. Tira yung edit, ang pangit. May mga ganun-ganun pa eh. May drama Parang pa eh. ginagaya yung intro ko eh. Oo nga eh. Di ba? Parang ginagaya yung intro ko eh. Ginamit ako. Wala Parang, ako nakuha. parang ewan. Pero naniniwala ba kayo ron? Wala sa kanyang napunta kahit piso? Imposible. Yan yung tinatawag na tell that to the Marines. Sabi niya, lahat ng kung anong meron ako galing sa dugot, pawis ko yan. Galing sa Sunwest. Kasi dinaan sa Sunwest eh. O yan, mga kababayan. Si PBBM pa rin ang presidente natin ngayon hanggang 2028 ng katapusan ng kanyang termino. Hindi nila napabagsak itong kalokohan nila na to. Hanggang sa susunod na yan, hindi na yan mapapabagsak kasi yung rally nila na yun na sana ang Final blow na yun eh. pinaka the best nila na para pabagsakin si PBBM. Kaso, hindi pinayagan ng Panginoon mabagsakin ang isang mabait na presidente kasi alam niya ang papalit ay magpapabagsak ng Pilipinas. So, patatag nyo na po loob nyo. Si PBBM pa rin presidente natin Hanggang 2028 po yan. 2028. Hindi na nila ulit gagawin yan kasi nakita nila kung gaano kapalpak yung ginawa nila. Ibus na yung pondo. Nagkakamurahan na nga eh. Minumura na nga nung isang babaeng general na retired eh. Ano nangyari? Yung gown ko tapos na. Alam niyo kung bakit very confident ako na hanggang 2028 na si PBBM? Bakit ba? Bakit? Kasi within the next few weeks, makikita na nila yung sinasabi ni PBBM. Makikita nila kung gaano kaseryoso ating Pangulo sa pagpapanagot itong mga corrupt no, Ay, may officials makukulong at contractors. Kapag nakita na nila na isa-isa nang nakukulong itong mga corrupt na to, no, magkakaroon na ng tiwala ang taong bayan uli sa ating gobyerno kay PBBM, mas lalo na yung business community internationally and domestically at papasok na naman ang puhunan. Kapag pumasok na ang puhunan dito, marami magkakaroon ng trabaho, gaganda ating economy. Bida si PBBM, legacy ni PBBM. Pero alam mo, maganda yung pamasko niya na, 5 senador ha? Ang dami ng 5. Parang 3 lang ata na rin. Hindi, 5 yung binanggit ni Ombudsman eh. Di ba? Maganda. Nako, hintayin natin yung mga kabayan. Konti na lang, konting-konting ano na lang pasensya, no, at tiwala, no? Especially sa mga Marcos loyalists and supporters. Huwag na nating kunin yung tiwala at yung kumpiyansa ng mga DDS. Talagang ganyan na po sila. Hindi sila matitigil sa ginagawa nila hanggat hindi nagiging pangulo ang kanilang iniidolo, no? Pero bahala sila sa buhay nila. Pero malay mo, mag-iba na mag-convert. Ang importante po, no, itong mga nakakaintindi, no, itong mga yellow, pink, at mga independents at Marcos loyalists and supporters ay bukas ang mga isip, no, sa pag-intindi ng ating sitwasyon ngayon. At sa pag-intindi na ang Pangulo ang nagsimula nito, no, at seryoso siyang tapusin ito na may makikitang mga public officials na nakakulong. Pero alam nyo mga ka-BBM, pahabol magkakaroon ng malaking problema ngayon etong si Zaldico dahil sa kalokohan niya. Correct. Dahil sinampahan na siya ng kaso sa Sandigan Bayan. Sandigan Bayan At kapag nakasuhan na yan, pwede nang ipa-cancel yung passport niya and the red notice. Yung passport niya. Sino ba namang tangang maniniwala na hindi siya kumita? Diba? Naging utusan ka lang, pick upin mo yan 50 billion, 25 billion yan pero wala ka dyan kahit 1 milyon. Ipahamak mo lang yung sarili mo pero wala kang kukunin dyan. Sino tanga naman Yung doon pa lang maniniwala? sa part 1 sinabi ni Lacson Senator Lacson na bakit pahihintayin ni PBBM yung bike-up? Pwede niya nang gawin sa NEP yun. Correct. Doon pa lang. Alam na ng mga matatali, kahit sila alam nila yun ng mga DDS, hindi lang nila tinatanggap. Kasi alam nila, doon pa lang, butas na yun eh. Kung totoo nga na meron silang, marami silang milyon-milyon ng kanilang followers na talagang gusto siyang maging Pangulo, susugal sila sa 3 days na yan eh. Lalabas sila sa lansangan. Kaso anong nakita natin? 4,000 maximum ang na-produce nila. Yung sa EDSA. 4,000 ang maximum na na-produce nila. Kasi So, hindi na ang ibig sabihin, 4,000? 4,000. Ano to, estimate ng
Media. PNP sa kanang media to, no? Hanggang Hindi, kasama pa dyan yung mga vloggers, PNP, baka nasama pa dyan. Hindi naman, ano na yun? Vendors. Hindi, mga bystanders. So, mga vendors. napadaan lang. Yun na nga maximum na estimate, ano? So, ibig sabihin, bakit ganun? Kung talagang gusto si Sara Duterte ng taong bayan, na kanilang mga supporters, bakit hindi nagkakaroon ng connect o consistency between yung warriors nila sa keyboard warriors, or sa internet, sa social media, yung dami ng nagtutroll sa atin. Hindi nagre-reflect sa reality. O yung sumusuporta sa kanila online with yung actual man count. Correct. Diba? Si Greco Belica mismo, hinihimok niya si Lene Robredo, nananahimik dyan sa Bicol. Hinihimok niya. Iniimok. Inuto is the word. Ba't ano ba sinabi niya? Ano ba yung sabi niya? Ini-invite niya pumunta doon sa rally. Wala na raw Wala na daw kulay-kulay yan. kulay-kulay. Ito si Greco Belica, tag G8 pa ka rin to no? Akala niya mauuto niya si Mayor Lene Robredo? No, akala niya si Mayor Lene Robredo, kagaya niya mag-isip na pabugok-bugok. Diba? Hindi, tama niya pa na spell ng White Plains. Gagamitin niya yung mga si Mayor Lene para makuha yung mga kakamping. Correct. Mga kakamping, kaya ayaw kay Sara Nagsalita na pati ang Catholic Church o yung CBCP na hindi sila sang-ayon mapatalsik ang ating Pangulo, no? Bakit pupunta ang mga pink and yellow diyan? Kasi para maging 5,000 daw, 4,000 lang kasi. Kasi tingnan mo itong si Greco Belica, kung di man isa't kalahating utak kanal to Bago mag-rally, ang yaman nito. Hindi, mayabang kasi itong bugok na ito Personal wala. Mayabang kasi ito bago mag-rally sabi niya, bukas, maraming babaliktad. Anong bumaliktad yung kahihiyan sa kanila? Meron sige. Diba? Bumaliktad yung kahihiyan sa kanila, sila yung napahiya. Correct. Yan yung sinabi ko sa akin. Sino bumaliktad? Sino bumalimbing? Bukas, maraming tao pupunta, hindi na mapipigilan. Ano nangyari? 4,000 lang. Lugi yung mga vendor. Yan ang problema rito kay Belica. Nangutang ng kapital. Yan ang problema kay Belica. Ngayon, pahiya sila. Ito ba? Si Jimmy Bondok. Sabi ni Jimmy Bondok, witness history unfold. Wow. Tapos meron pa prior to that, no? Naku, malapit ng sumumpa. Meron isa pa. Daming post Ito pa si Daryl Yap, na pabubok-bubok din. President Inday Saro, ano nangyari? Pahiya. Di ba? Yan si Daryl Yap. Pahiya. Yan na nga sinasabi natin. Di ba? Yan ang sinasabi natin. Palibasa kasi kayo, bilib lang kayo sa mga keyboard ninyo. Magaling sa propaganda. Titingnan mo sa social media, no? Daming mga comment, ang daming mga likes, no? Pag tinignan mo, puro Vietnamese Pero pag sa actual, yung rally-rally, ayun, sagad, 4,000. Kaya nga ang ginagawa nila, hindi na nila kaya mag-organize ng sila lang. Hindi. So kailangan nila makisabayan. Di ba, sa INC, kasi may sure audience yan May mga miyembro na. September 21, nakisabay din. Wala rin Bakit sila nakikisabay? Mas konti nun. September 21, ilang piraso lang, 200? Kasi kahit yung kampanya nila, kasi si Robin Padilla din naman nagsabi niyan, kaya nila hinahatak si Digong kasi crowd drawer yan Pamparami ng tao. Pero kahit nandiyan si Digong, yung mismong covered court, hindi nila napupuno. Ano pa ngayon, wala si Digong. Ngayon, meron na namang rally yata. Sa 30. September 30. Correct. Asahan nyo sa Greco Belica, magyayabang na naman to. Galing kanal na to, magyayabang na naman niya. Bukas, katapusan na naman ni BBM. Tsaka si Jimmy Bondok. Kasi yung mga yan, alam nyo naman yung mga yan. Palibasa kasi, mga talunan, mga hindi nanalo, kaya ganyan ang ginagawa. Gusto magpapansin sa taong bayan, kaso, pinagtatawanan sila si Greco Belica. Nung nasa pwesto yan, walang naipakulong yan. Correct. Kahit na isang big piece o kahit small piece nga walang naipakulong yan kasi bakit? Pulpul. Meron daw siya ni-raid. May ni-raid daw siya. Sino? Si Greco Belica. Sino? May ni-raid. Ilang trilyon yung inutang natin para during the pandemic? Ilang trilyon? Magkano? 7? Basta ang total na inutang ni Pangulong Digong is almost 7 trillion, di ba? Ang dami diyan sa amount na yan napunta sa pandemic, no? Sabi na kapag merong nag-corrupt dyan, di ba yung DILG Undersecretary, pag may nag-corrupt dyan, papakulong huwag nyo kami subukan. Ang daming salita Si Digong naman, just a whiff of corruption. Ito Nisa, walang napakulong Hindi, nakulong naman siya. Siya nakulong. Si Panelo, pinapakinggan ko yung debate ni Jesus Palsis at saka ni Panelo. Pahiya siya dyan. Pahiya kasi sa TV program Tinanong siya ni Palsis bakit nung panahon ni Digong may napakulong ba? Sabi ni Jesus ni Panelo, may natanggal. Kasi kapag napahira ka ng korupsyon, tatanggalin ka, pero walang sense. Sabi niya, ba't kay BBM may napakulong ba? Wala pa, pero this week, this month, meron Malapit na. At
tropa mo yun. Ito pala, kailangan maintindihan, kailangan Oo. lagi natin ulitin. Kung ikukumpara natin yung pork barrel scam, no? Kung saan meron mga pinakulong na mga public officials, contractors, katulad ni Janet Napoles, no? Sila Jingo Estrada, si Senator Juan Ponce Enrile, Bong Revilla. at si Bong Revilla, no? It took them, the Pinoy administration took them 11 months bago nakapagpakulong. Eto kay PBBM, no? Yung sa mga ano dyan, yung mga impatient, yung mga hindi makapaghintay, nasa mahigit 100 days or 3 months, 3 months pa lang. tayo. Pero, kapag nasunod yung gusto ni Ombudsman Remulla, ni Vince Dizon at ang ating Pangulo na bago magpasko may makukulong, lalabas na mahigit 4 months lang may makukulong na dito sa flood control scam. Oh, sino mas magaling? Mas magaling naman talaga si BBM kay Duterte. Layo talaga. Kahit sa itsura mong pagbasihan, malayo. Hindi dapat may Hindi kumpara. nga yun ang point ko eh. Di ba nga? Hindi nga yun ang point ko eh. Di ba ibig sabihin, mas maayos pa si BBM kaysa kay Pinoy pagdating sa pagpapanagot ng mga korap. Partida, weak pa yan. Hindi, sabi nga nila bakit wala pa rin nakukulong? Tingin nyo kay Digong hindi nakakulong? Diba? Nakakulong, nabubulok na nga sa kulungan eh. May susunod pa. Si Bato, nasa na si Bato? Hindi lang si Digong, si Pastor Kibuloy. Yun. Parehong mapipera at mga powerful na tao, napapakulong ng Pangulong Hindi, Bongbong Marcos. nagtataka ngayon. And watch him. Kaya sabi ko nga, watch and learn. Pag inaaresto na itong mga public officials ngayong Disyembre. Hindi, natatawa nga ako kay Bato eh. Ang tapang dati niyan eh. Oo. Sige ka lang ngalngan, Trillanes. Make my day. Make my day. Go ahead. Tapos bigla nung may nabalita na meron ng warrant of Absent arrest, na yun, absent. nagfile sa Supreme Court na Ng petisyon. ang sakla pa ron, doon sa petisyon niya, inuutosan niya ang Korte Suprema na i-compel si Remulla na ilabas yung warrant of arrest. Oh, Ako ba nandun na. hindi nag-exist? Hindi, bawal na kasi labas yun eh. Nandun na. Maugulat na lang siya, may kakalapit sa ulo niya. Huy! nandun na yung petition niya. Biyahe ka muna, biyahe. May mga may chartered plane na raw eh. Nandiyan dyan sa Millionaire Hindi Airplane. nga kasi makikilala, nag-disguise na nga eh, di ba? Pinakita ko nga sa inyo nila karangan nag-disguise. Mukha ng si Soro eh. Yan ang problema mga kababayan ha. Yan tatandaan natin ha. Yung ginawa nila ni Saldico, talagang sablay na sablay. Kaya etong mga DDS na to, kapit talaga ng matindi sa mga kakamping. Mabuti na lang, hindi nagpauto yung mga bata ng mga kakamping. Di ba? At bagkos, pinagtanggol nila ang administrasyon ni PBBM kasi ayaw nila doon sa papalit. Di ba? Napansin nga nila si Amy Marcos yung style daw ni Amy, parang millennial style. Kasi gusto mahimok yung kabataan na sumama sa kanila. Hindi rin umepek. Hindi umepek yung style Hindi, niya. matalino yung mga, matalino yung mga kakamping. Hindi kultura ng Pilipino. Hindi tradisyon ng Pilipino na yung kapatid mo, lalo mas batang kapatid, titirahin mo, sisiraan mo publicly. Correct. At tignan natin yung comment section. Mga kakamping din daw sila, di ba? Kakamping sila. Pero mas gusto nila si PBBM na maging presidente. Yan, gaya niya, no? Yan, si Richard Play Raito. Yan, kakamping ako pero mas gusto ko ang pamamahala ni PBBM kesa kay Inday Saraulo. Totoo naman. Hindi kami nagsabi si Richard yun. Pero, alam mo, mas matindi kaaway yung mga kakampik kesa sa mga DDS ngayon. Kung pagbabasehan natin yung 2022, grabe, matindi yung mga kakampik. Talagang, post ko pa lang, putakti ka agad. Meron pa yung Lawyers for Lenny. Talagang may dalawang abogado nakamonitor sa page ko, nakakasuhan ako. Lalo sa mga live ko. Tapos may nakadebate pa ako dyan, 3 vlogger, nagsisimula pa lang ako noon eh. Ngayon, mga dilis, tatawanan ko lang, inaasar-asar ko lang, pinagkakapirahan ko lang. Kaya si sa mga comment nila. Charming Rosal, no, hindi ko ibinoto si PBBM noon dahil tandem niya si Sara. Oo. Kakamping ako noon pero nakita ko kung gaano kagaling ang presidente natin kaya all out ang support ko sa kanya. Best president gaya ng ama niya. Kaya si Charming Rosal yan, kakamping pala yan. Thank you. Kakamping na ngayon ay BBM supporter. Tapusin muna natin yung segment ko bago tayo Sige. mag-comment lang po kayo kung ano mga gusto niyo i-comment dyan para mamaya mababasahin namin. Punta tayo sa nangyari nung Monday. Dalawang key officials o cabinet secretaries ni Pangulong Bongbong Marcos ang nag-resign. Si DBM Secretary Amena Pangandaman at si Executive Secretary Lucas Bersamin na dating Chief Justice. No? Ako ayokong bigyan masyado ng masyadong bigyan ng interpretation kung ano nangyari. No? Dahil, Bakit nag-resign? Dahil mataas ang respeto ko dito sa dalawang
secretary na to, no? So, kung ano man ang dahilan sa kanilang pagre-resign, nasa kanila na yon. Nasa kay BBM na yon, no? Ngayon, hanggat wala ako nakikitang matibay na ebidensya tungkol sa mga pinupukol sa kanila, no? Hindi muna ako magsasalita. Out of respect dito sa dalawang secretaries na to, na talagang nakita rin naman natin kung gaano magtrabaho. At kunyari si ES Lucas Bersamin, no? Nakita natin kung gaano niya ipagtanggol ang ating Pangulo. At hanggang ngayon, kanina sa interview niya, no, sinasabi niya na ang Pangulo ay mas mabuting option kesa ipapalitan siya ni VP Sara Duterte. Mas safer daw ang Pilipinas under PBBM. At napakatalino, napakagaling at very focused sa kanyang trabaho. Yun pa lang, okay na ako doon. Confirmation ng lahat ng paniwala nating mga Marcos loyalists and supporters. Kung ano si PBBM, kinonfirm ni ES Lucas Bersamin kanina. Kahit na sinasabi niya na tinanggal siya sa trabaho. Ako, nakita ko dyan na kaya nag-resign yung dalawa kasi gumagaya yung dalawa sa mga politiko sa Singapore at saka sa Japan na mabanggit lang yung pangalan mo sa anomalya, nagre-resign. Out of the Dahil nga sa ganun. Hindi naman kasi gaya yung mga gabinete ni PBBM, hindi gaya ng gabinete ni Digong. Katulad si ano, si no? Duque. Pinagre-resign na ng buong Pilipinas. Kapito ko pa rin, pinagtatanggol pa ng isa. Diba? Hindi ganyan yung mga gabinete ni PBBM. Gaya yung makikita mo, hindi makakapalamuka gaya ng ilang kabinete ni Digong dati. Yung sinasabi nga ni Yusek Claire Castro, no, itong mga moves na ito ay mag-i-strengthen sa institution. Mas magpapatatag pa po sa bansa. And yung pag-accept ng presidente dito sa resignation na ito, may dahilan po yung ating presidente. And we have to trust the president. At yung ipinalit din naman, di naman natin masasabi na putyo-putyo. Magagaling. Mahuhusay din po yung ipinalit. Magaling. At saka si, ginawa si Secretary Gog, ginawa ng DOF Secretary, parang napakagaling, no? So, let's leave it at that. No? We go to the next topic, no? Kinasuhan na ng ombudsman. Okay, finally. No? Finally. Hindi naman finally dahil napakabilis ng kaso. Dahil etong kaso na to, na final kahapon ng Office of the Ombudsman, no? Natanggap lang nila yung reklamo September 9, kung di ako nagkakamali. Reklamo ng ICI September 9. No? Tapos ngayon, mahigit 1 buwan lang. Almost 2 months, no? 60 days. Nagpakapag-file na sila sa Sandigan. Bakit? Napakabilis yun, ha? Kahit kayo po, magtanong kayo, alamin nyo yung mga taong nagkakaroon ng kaso ng criminal offense, kung gaano katagal bago napapailan ng kaso sa korte, no? Maswerte na yung 6 months. No? Bago, from prosecutor, may kapit ka na nun, may kapit ka na. Hindi. Normal yun, no? Normal na, 6 months, no? Ito, 2 months pa lang, nakapag-file na agad sa korte. Ang korte dito, dahil public officials, ay Sandigan Bayan. Kung private individuals, dapat RTC, no? Ganun ang sistema natin. No? Ito, nakapag-file sila ng 3 counts ng malversation or graft and corruption sa Sandigan Bayan. At ang rekomendasyon dito ng ombudsman, non-bailable. Ibig sabihin, kapag na-issue na po siya ng warrant of arrest, nasa kulungan siya. Habang nag-hearing, nasa kulungan siya. At the same time, ito po, once na mag-issue na po ng warrant of arrest, andyan na po yung pag-issue ng red notice. Passport. Ibig sabihin, mabilis na siyang mahuhuli ng Interpol. Pag-cancel sa kanyang pasaporte, ibig sabihin, hindi siya makakalipat ng iba't ibang bansa. Diba? So, mas mabilis na ang pag-aresto dito kay Zaldico. Alam mo bakit non-bailable? Mahigit 8.8 million. Yun ang threshold. Kasi ito, ang amount involved dito is 290 million. Aside from that, yung second reason is, malversation through falsification of public documents. Kapag merong true falsification of public documents, nagiging non-bailable yung malversation case. Mabubulok sa kulungan tong si Zaldico. Mabubulok sa kulungan yan. Lahat po sila. Kung di ako nagkakamali po, 17 po ata sila. Marami sila. Kasi Region 4, Region 4B ito eh. Isa mga ibang opisyal ng DPW sasapay. Yung pinag-uusapan natin dito, yung substandard na project nila sa Mindoro. Oriental Mindoro. Natatandaan niyo may governor, di ba? Na hindi pa pinapapasok. Yan, yung mga sheet piles, may ikli kanya lang, pala yun? Kanya kontrata yun? Yan, yan yung Sunwest kasi yan eh. Yan yung project na yan na pinag-ugatan ng kaso. Grabe mga ka-BBM, no? Isipin mo kapag etong si Zaldico talaga, mapauwi talaga rito. Diyan malilinawan kung totoo yung mga pinagbubulagtas niya nung nakaraang Biyernes ba yun? Yung nagpasabog siya, diyan malalaman kung totoo yung mga pinagsasabi niya na yan. Problema, baka tumaba na siya dun sa pagdating niya. Ito yung mga kinaso, basahin ko para mas maganda information natin sa taong bayan. Ang kinasuhan po ay si Zaldico, no? At yung Board of Directors ng Southwest Corporation, yung company niya.
no? At officials ng DPWH Region 4B, Ayun. no? Yung regional directors, assistant regional directors, project engineer, materials engineer, and chiefs of the quality assurance, as well as maintenance and design division. So, ang dami. Taga DPWH lang, madami. Yan po yung sinasabi ko eh. Dahil sa kultura ng everybody happy, no? Kaya ang daming no, papanagutin sa DPWH kasi lahat sila napagtsabahan para mangyari po yung mga flood control. Sindikato talaga yun. At hindi sindikato. mangyayari yan, ha? Kung hindi sinimulan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbulgar ng mga Correct. nakawan sa gobyerno. Eh, yan pala rin yung nakakalimutan ng marami tayo. At kaya, no? Lagi Hindi nila nakakalimutan yan. Ayaw lang talaga nila tanggapin na panisidigong kay PBBM. Correct. Ayaw lang talaga nila tanggapin. At ang maganda dito, sa mga susunod pa na administrasyon, mas gising na ang taong bayan, may reforms na gagawin sa mga proseso. Actually, i-implement na yung mga reforma dyan, hindi na mauulit yung ganitong nakawan. Oo. Yan ang Ngayon, pinakamaganda dyan. No? Gaya nga lang sinabi ko nung mga nakaraang pa, nung umpisa pa lang na sumabog itong flood control scam, ano? Kapag nakita ng taong bayan na may mga napanagot talaga dyan, lalo na yung mga senator, congressman, mga mayayamang kontratista, DPWH engineers, no? Nakita nila yan. At the same time, nagkaroon ng mga reforma no, sa ating gobyerno para maiwasan na yan na mangyari ulit sa mga susunod na panahon, no? Several decades after, no? Legasiyan na pakikita ng taong bayan na ginawa ng ating Pangulo. Diyan na matatalo ni PBBM tatay niya. Hindi lang tao yan. Yan. Diyan matatalo Lahat ni ng Pangulo, PBBM. tatalunin ni PBBM. Kahit tatay niya, kahit tatay niya. Kahit tatay niya. Kasi itong ginawa ni Bongbong Marcos, hindi talaga pinuto. Yung mga nagkakabagsak sa kanya, hindi birong mga tao. Correct. Karamihan dyan yung mga makukulong sa December. May yaman. Yung may pera. Mga bilyonaryo, mga may opisyal, mga senador pa nga. Kasi mga sinasabi na natin dito sa ating podcast ilang beses na, ito yung mga klase ng bilyonaryo na kayang bumili ng isang kumpanya ng PR company para lang magtrabaho para sa'yo. Pero Oo. tingnan mo, hindi sila nagtatagumpay. Diba? Kasi protected ang ating presidente. Correct. Taong bayan ang pumuprotekta. Oo. Sa Focus presidente. siya eh. Focus siya sa gusto niya mangyari. Diba? Correct. Pero mo sabi niya, etong mga to, hindi na makakapagsimbang gabi. Ano ibig sabihin nun? December 16. 16, diba? By Hindi na. 14. Di ba? Hindi, alam nyo, nakikita ko dahil sa, ito nga, no, saldi ko, pinaglan kahapon. Ah. Tapos kanina, may raffle. Raffle, Kasi humingi na ano. Napakabilis. Isa sa mga petition ng gusto kahapon is urgent motion to Oo. raffle. Oo. Sumunod ang Eh, sabi ano? may raffle agad kanina. So meron na agad mga judge. Alam nyo, within the next 2 days, palagay ko meron ng warrant of arrest eh. Laki. Hindi na abot din ng November, December 15. Eh, para magamit na yung kulungan. Kasi Kasi karami na yung kulungan. knowing yung proseso sa korte, kapag may raffle na yan, no, in fact, magbakagulat kayo, baka One week, no? baka nga this week may labas Ano pa sa mga yun? 20. Ganun. Pwede. Bago pa mag-December. Topic mo ba si topic mo ba si Peloka? Hindi. Wala. Eh, sige na natin iba dito, yun. hindi pwedeng din kasi pinapatawag ng ano yun. Ako, Sa bilis. comment yun. Show cause order. Oo. Pati hindi nyo naman sinama siya. Alam nyo, paborito natin yun eh. Si Marcoleta. Hindi. Bakit ba siya pinatawag na Comelec para sa Eh mga kasi, kababayan di ba natin? natatandaan ninyo, sa sose niya, ganito yung Ano yung ginastos sose? niya. Ano yung sose? Yung sose niya, ito yung Ibig sabihin ng sose. Statement of contributions and And MMS. expenses. Basta yan. Oo. Doon nakalista yung mga nag-donate sa kanya, may mga contractor na nag-donate, Oo. at makikita mo yan kung magkano yung ginastos niya. Oo. Yung sinasabi ni Marcoleta, lahat yan gastos niya. ang nilagay niya po sa sose niya, isang linya lang. 112 million. At wala nakalagay kung kanino Kung galing. kanino galing. That's correct yan, ha? Kung kanino galing, ibig sabihin, walang bonus Walang na nakalagay. bonus. At sabi niya naman, wala siyang bonus. Oo. Ibig sabihin, Mayaman siya. galing sa sarili niyang bulsa. Oo. Ang problema, Ang problema, hindi niya nakita siguro sa sobrang galing na abogado, nagsabit na nga sa akin, 56 million lang ang assets Assets niya. and net worth. So paano mo ma-justify na gumastos ka ng 112 million para sa kampanya mo, kaya ang asset mo or net worth mo is 56 million lang. Kaya mo mga patunayan yung sinabi ni Carpio na totoo, ni Chief Justice Carpio na grade roper na abogado si Marcoleta. Sinabi ko, gawa mo na yung Hindi. Sabi niya, roper na Wala abogado. tayong fake news dito. Roper na abogado si Marcoleta malapit sa basurahan.
Ibig sabihin, hindi mahusay. Oo. Hindi ang masakit na. Yun ang sinasabi ng mga netizens eh. Total lang, pinapanawagan ng iglesia, transparency. Oo. Bakit hindi nyo i-call out yung ginawa ni Marcoleta? Ayun na nga. Bakit hindi nyo ipaliwanag, si Marcoleta, ipaliwanag niya sana sa speech niya kung saan galing yung pera na yun? Bakit, Oo. bakit may Kaya yun expenses nga, mo sa assets mo? kasamang palad para sa kanya, pinag-explain siya ng Comelec. At kapag hindi niya na-explain na maganda yun, pwede siya tanggalin. Sa pagigising Siguro, ko. nakikita ko yung pagkapanalo. Panalo tayo. Ayos natin sa natin. Balat-balat nga. Panalo eh. O ngayon, naggawa ng salin. Hindi ko pwedeng i-declare kung ano-ano. 52 million lang. Hindi niya naisip. Hindi consistent. Pwede magpapagawa. Di ba? Kasi nung submission ng SOSE, hindi pa naman that time open sa public yung yung salin mo eh. Oo. Recently lang naman yan dahil sa mga corruption na yan eh. Hindi nila na-anticipate na mangyayari yan. O ngayon, pinatawag siya ng Comelec, anong mangyayari? Pwede ba siya matanggal sa pagkasenador? Wala rin naman silbi yan. Pwedeng magkaroon ng adverse decision ng Comelec. Unfortunately, dahil sa sistema nating batas, pwede niya questionin niya sa Supreme Court. At dahil sa pag-question niya sa Supreme Court, pwedeng tumagal. Hanggang matapos ang termino niya. Yes. Mm. Yun lang yan. Pero at least na call out In yan. fact, kahit si Chis Escudero na merong violation dahil tumanggap ng 30 million sa contractor ng gobyerno, no? Clearly, dahil inamin niya, nag-violate siya ng batas. Hmm. No? Pwede siyang desisyonan ng Comelec hanggang sa pagiging senator. Kaya lang Kapilan niya. sa mga korte, like the Supreme Court, no? At yun doon magpapatagal at posibleng hindi ma-implement agad. Yun nga, matagalan, hindi ma-implement. Pero yung husga sa kanya ng taong bayan, Yeah, hindi niya yun ang ma-implement. Yun ang Pati importante. kay Marcoleta, Pero yung pinaka-importante hindi niya maiiwasan, matataguan ang nahihiyan na dulot ng ginawa nila sa taong Sa bayan. susunod na election, Oo. posibleng hindi na siya pwede. Sana wag may boto. Oo. O ma-disqualified na siya. Di ba? Oo. Gamitin grounds yun sa file ng disqualification cases. At isa pa dito kay Marcoleta, actually, may mga iglesia na nag-message sa atin, naiinis talaga sila kay Marcoleta eh. Kasi siya ang sumira doon sa gusto ng iglesia na hindi kami political. Oo. Yung aming rally hindi political. Ang problema, ginawa ni Marcoleta sa speech niya, pinagtatanggol niya yung mga diskaya. Oo. Natudoon siya sa restitution, hindi pa siya nakamove on doon sa restitution na yan. May chismis nga eh. Bakit daw ganun pagtatanggol niya kay Diskaya? Hindi kaya sila Diskaya ang isa sa mga contributor niya? Ay, may O mga Marcos. nag-donate, sabi? Di ba? Hmm. Kasi ganun na siya hindi naman bakit? Bakit masyadong Ganun siya magtanggol. talagang, Diba? di ba? Masidhi at Oo. kanyang pagtatanggol. Kasi kapag pinilit siya na mga nag-contribute, binilyaso talaga yan. Hindi ba nila nakita yung sa Albay kagahapon? Hindi ba nila nakita? Halos magkandara pa yung mga tao doon sa Albay para magkasunod-sunod kay PB, makapagpa-picture, makayakap lang. May video tayo yan eh, di ba? May video ba, Lex? Pakita natin yung punta ni PBB Salbay, talagang naghihiyawan at nagtitilian ng Pero ating mga kababayan. ito habang hinintay natin yung video etong binasa ni Kakopi ng may kuryente na sa 3.6 milyong bahay at negosyos pagkatapos ng bagyong Tino at Juan, hindi kaya nung nakarang administrasyon Kasi yan. ang bilis eh. Oo. 1 week lang eh. Hindi kinaya. Hindi nila kaya. Kasi etong kay PBBM, pagkatapos ng bagyo, yung mga ahensa ng gobyerno, nadudun kaagad, lalong-lalo na yung Department of Energy, para ayusin yung mga kuryente. Wala kang masasabi. DPWH para i-clear yung mga kalsada, makapagbigay ng Napansin niyo ayuda. ba, ilang sakuna na yung nangyayari? Oo. Walang reklamo tungkol sa suporta ng national government. Correct. Wala. Totoo yan. Wala kang maririnig Hindi na katulad nasisira ang doon. relief goods, Oo. matagal yung delivery ng relief Oo. Hindi goods. katulad nun, nasan yung Pangulo? Meron pa nga eh. Na-expire yung mga pinamimigay. Nasisira na lang yung mga pinamimigay, mga Milyon-milyon ayuda. nasisira. Pero dito kay PBBM, wala tayong nabalitaan na namigay ng expire na goods. Nasira yung mga goods, itinapon na lang sa hukay. Wala. Talaga makikita mo yung mga comment kay PBBM. Good job, President Bongbong Marcos, sa pag-attend niya sa mga sakuna na yan. Hindi daw maganda yung ating audio. Baka sa akin lang. Sa akin, okay ba sa ano? Ako lang ba yung pangit yung audio? O okay ba yung sa dalawa kong kasama? Baka yung mic ko lang yung yung problema. Kay ating engineer. Okay naman kay engineer. Hindi, baka ano lang. Okay. Okay naman. So sige, tuloy ka-copy. Tuloy. Gutom Yung na lang ako. natin. Sige. Basa muna tayo ng comment, no? Actually, yung segment 3, Mark. medyo maikli lang ito eh. Mark. About sa disaster response lang, no? Hindi po maganda ang audio. Tatlo daw tayo. Lex, tatlo daw, hindi maganda yung audio. Hindi, baka sa iba lang yan. Ituloy na natin. Baka sa iba lang yan.
Ayan, okay naman ang audio. Okay naman audio. Baka nag-iiba-iba lang po, no? Ngayon, pag-usapan natin itong si PBBM sa TV Albay. Ano ba pinunta niya dyan, Kakopi? Actually, kasi nagpunta siya sa mga eskwelahan dyan. Kasi, Kailan ba yan? Kailan? Kahapon yan eh. Kasi Kahapon, mainit pa yung decentralization supposedly, na. third day ng rally yan. Oo. Di ba? Since hindi na natuloy yung third day ng rally, yung ating presidente, lumipad na papunta dyan sa Albay. Ibig sabihin, hindi niya pinapansin yung mga destabilisasyon. Relax na relax siya. Focus pa. Hindi siya na-stress? Hindi. Sabi nga ni Lucas Bersamin, focused yung ating presidente, no? Yan din ang sinasabi ng ating Malacanang. Sa kabila ng mga gulo na yan, tiniyak ng presidente na nagpapatuloy siya sa kanyang trabaho. Ito yung objective natin, ito kailangan natin tulungan. So, nagpunta po yung ating presidente dyan sa Albay. Na ginagawa niya naman yan. Actually, bago pa pumutok yung mga issue na yan, yung mga announcement na magkakaroon sila ng rally, iniikot na ng presidente yan. Iba't ibang probinsya po para matiyak na talagang naibibigay po natin yung tulong. Binibisita niya yung mga evacuation centers, chine-check niya yung mga relief goods, kumusta dyan, and yung mga structures na nasira at namimigay siya ng pondo para matiyak na mapabilis po yung recovery sa ating mga Malaking bagay kasi ang Pangulo ang nagbibigay ng direksyon, no? O mga utos sa mga local government units saka sa mga kabinete niya, no? Tiyak na gagawa o nangyayari yung mga utos niya. Ganun talaga. Ngayon, nakikita nyo sa video na yan, sa TV Albay ba yan? Yan yun. Yan, kita nyo ha. Kita nyo yung mga tao, talagang nilalapitan si PBBM. Robredo country yan, ha? Pero tingnan nyo kung gaano si PBBM dyan sa lugar na yan. Majority dyan, ng mga tao dyan, hindi binoto sa Pangulong Bongbong Marcos ng eleksyon. Pero tingnan nyo, nagpapaputo sa kanya. Kahit man, hindi narakasan niya nung isa. Kasi panghalikan eh. Yan sa ano eh. Parang hindi mo nga may isip na ano eh, na mga biktima ng sakuna eh, ng bagyo eh, di ba? Kasi parang ang sasaya nila pag nakaharap si BBM, ang sasaya nila eh. Kasi yung presence ng presidente, malaking bagay para sa kanila yan. Tinan mo yung mga babae. Akala mo hindi na biktima eh. Ayan o, nakikipagkamay, gusto magpa-picture, gusto nyo makap. Yan ba yung ayaw ng presidente? Yan ba yung kinakagalitan ng presidente? Makikita mo, hindi siya stress. Ayan o, inihila pa. Hindi siya stress no, yung mga nangyari, yung mga nakaraang araw. Parang baliwala, parang tatawanan lang niya. Pero napansin ko kasi inulit-ulit ko yung video na yan eh. Nakikitaan mo rin sa mata niya eh. Siyempre, rinaido ka ng kapatid mo, di ba? Malungkot din, syempre. Posible hindi ka malungkot yan. Tao lang rin naman yan. Siguro sa private time nila ng pamilya, talagang masamang-masama rin ang loob yan, syempre. Kaya malaking bagay yung pagdamay ng mga netizens, di ba? Yung pagpapakita natin ng suporta sa presidente, malaking bagay po para sa kanya yan. Tama siya si Joey De Leon eh. May nagbayran isang comment Ano ba sinabi niya dyan? Sabi niya minsan mas mabuti pa yung mga hindi kapatid o kapamilya eh. Mas tapat pa sa'yo. No, correct. Kaysa yung mga kapamilya mo or kapatid mo, mas ano pa. Sino ba tinutukoy dyan na mas mabuti pa hindi ka pamilya sa Anjo Iliana? Hindi ko alam. Hindi ko alam eh. Kasi hindi ko alam kung bagong comment ni Joey De Leon yan. Pero ano kayo, nag-viral kanina. Bagay kasi doon sa nangyari. Bagay sa nangyari. Naghatid din ng direktang tulong si Pangulong Bongbong Marcos sa Kararayan Naga Elementary. Kahit pala sa Naga, nagpunta siya. Hindi lang. Yan yung pangalan ng school. Sa Kararayan Naga Elementary School. Isa sa mga nasalanta ng super typhoon na si Yuan sa Albay. Yan, tingnan nyo ha. Ito po yung mga ibinigay po kabilang po sa mga tulong na ibinigay po ay yung mga learning materials ng DepEd kasi alam niyo naman naapektuhan po yan ng bagyo at ang very important po yung Starlink units kasi yung internet connection importante ma-restore agad yan dahil alam niyo naman yung negosyo yung mga bata naka-online naka-modular sila no so very important po na maayos po yung kanilang internet. Alam niyo ba kung magkano yung Starlink? Aware kayo dyan? Kay Elon Musk 35,000. Mga 30 to 40. 30 kasama installation siguro 45. Ganun kamahal. So ini-install pa pala yan pagdating? Oo naman. Akala ko plug and play na yan. Hindi, may mga inaano pa dyan, may mga inaayos pa dyan. Kasi satellite yan eh. Satellite. Ngayon, yan ang internet nila doon sa Albay, sa Tiwi, sa school ng Naga, sa Albay. Yan. Nagbigay rin ng pamahalaan ng emergency cash transfer at family hygiene at kitchen kit para sa 141 na pamilya na nawalan ng tirahan. Talaga ang bilis no? Oo. At ang maganda dyan, tinitiyak ng presidente, andito yung gobyerno. Di ba? Sa kabila ng mga nangyayari, hindi affected dyan. Yung relief missions, yung operations, ang DSWD, lagi nandiyan dyan. Marami tayong pondo. At ang kagandahan ng sinasabi ni PBBM, kahit sa Marinduque, kahit sa Cebu, kahit sa Davao, sinabi niya, hanggat kailangan nyo kami, hindi kami aalis. Correct. Hindi kami mawawala dito. Tuloy-tuloy ang serbisyo ng pamahalaan. At patuloy ko. Ito may comment to. Yung batang bingot na paoperahan ng Pangulo, galing talaga, nakakataba. Ano ba yung bingot? Cleft palate. Ano ba yan?
Yung may class palette, may... Ba't may pinaoperahan si BBM na ganyan? Kailan yan? Hindi ko alam yan. It's impossible. Nakita niya sa crowd, tapos, Recently lang? Paki-comment nga po kung kailan yan. Yung batang tinuro niya. Tapos gumaganon-ganon siya. pagdating dito sa Maynila, pinapalo up niya. Pinapollow up niya kay DOH, secretary. Wow, very nice. Ayun pala yung nagbabiral na picture na may tahina na tahina. On the spot. Ang galing ha. Napakagaling. Muslim yata yun. Muslim o Aita. Aita, no? Sa Napakagaling. Pampanga. Sa Napakagaling. loob ng 2 linggo na, Mabilis, Grabe. no? Mabilis ang aksyon. Naisip ko kasi sa bingot, pag sinabi bingot, yung vlogger eh. Abnormal naman yun eh. Sino? Bring him on! Bring him on! Bring him on! Ibis na, Jack Agorta, ibis na bring him home, bring him on! Si Jack. Oo, may Di ba? Para bagay sa'yo ah. Magpapabigot na. Di ba, ang gwapo-gwapo ni Kakopi, magpapabigot siya. Magpapalagay siya dito. Next, wala na? No offense, pasensya na ha, pero ibang klase kasi Oh, tao. hindi, wala kaming ano sa mga may bingot ha, hindi ah. Doon lang sa isa na abnormal, doon lang. Wala na ba? Wala na naman. O, basa na tayo ng comment. Bago makalimutan, love for all, next bago tayo magbasa ng comment. Magkakaroon po ng Love for All sa November, no? Sa November po yung next Love November for All. na ngayon. November. Ano petsa ba ito, Mark, no? 19 tayo Ano, ngayon. Ngayong November may isa pang Love for All na nakaschedule Paki-search lang para bago Sige. matapos yung mapag-usapan natin. Sige, basa. Ayan. Ayan. Bago City. Ayan, November 25, Bago City, Naku Negros naman, sana Occidental. naman, Ma'am Naku, Alicia. sana naman makarating kami sa Bago City. Ma'am May gusto ko Alicia. sa mga Dumaguete area, ayan, o. Yan. Ay, masarap ang mga seafoods dyan. Apo Island, yan. Oo, di ba, mura seafoods dyan. Talagang, yan ang mga gusto kong puntahan. Sana naman, Ma'am Alicia. Ano ba Yam? Ano bang meron dyan sa love for all Yam? Ano ba meron Ay, dyan? naku, napakarami. Lahat ng assistance tungkol sa medical needs ng ating mga kababayan na pwede nilang makuha dyan. Plus others. Correct. Siyempre, hindi mawawala dyan yung charity timba mula sa PCSO. Yan po ang pinaka-hinahabol-habol. Isang malaking timba, puno po yan ng relief goods. Actually, hindi relief goods, grocery items. Matatanggap nyo po dyan. Hanggang ngayon, pangarap ko pa rin Hindi yan. pa tayo nakakatanggap ng charity timba. Pero okay, sa kanila na lang muna yun. No? Andyan din po, legal assistance. May problema kayo sa kapitbahay. May kapitbahay kayo hindi nagbayad ng utang. Pwede nyo pong i-consult yan. May mga abogado po dyan. Naghahanap ng scholarship, nandiyan din po yan. Kailangan nyo ng binhi sa inyong mga pananim, nandiyan din po yan. Andyan din po ang scholarships. Hatid po ng CHED. Kompleto po yan sa Love for All. Ang schedule November 25 po dyan sa Bago City, Negros Occidental. Tama ba? Occidental. Bago City, November 25. At tabayanan nyo po kung saan At huwag yan niyo po kakalimutan mga kababayan na etong love for all, proyekto to ng ating magaling, matalino, maganda na First Lady Lisa Marcos. Walang iba kundi siya lang. At lahat ng serbisyo rito ay libre ninyong makukuha. Kasama na yung charity ba? Pati yung... Si First Lady ang hindi government official. Nag-reels pa ako kay First Lady pag sipsipan natin eh. Second take. O yan, si First Lady Si First Lady kasi Yan yung yan ba yung gumagamit? Mas mukha pa nga yung isa eh. Yung nagbintang pa Oo, yung... di ba? Tingnan mo nga itsura yan. Ilang beses na natin nakita yan. Maraming beses. Flawless, di ba? Kasi kasi First Lady, ito yung hindi government official, pero yung trabaho niya sa loob ng isang week. No? Mas marami pa kay Sarah. Mas marami pa sa 3 taon, sa 3 taon ng isa eh. O, di ba? Tingnan nyo nga itsura ni First Lady. Yan ba yung gumagamit? Yan ba yung addict? Tingnan, kutis pa lang. Hindi, maganda yung maganda yung pinost ng kanyang classmate sa Ateneo. Ano ba yun? Sige, basahin mo nga yan. Classmate niya for I-share mo sa mga kababayan natin. Tingnan rin niyo rin po yung aking FB account no. Andiyan yun. Pwede niyo i-share no. Sige. Pwede ko bang basahin? Sige, sige. Maiksi lang naman 'to eh. Random Fields ang nito ang page na nag-post nito. Ateneo Law School Batch 85 alumnus and Gensan Councilor Franklin Gacal Jr. spoke up on online to defend First Lady Liza Araneta Marcos amid allegations raised by Senator Amy Marcos. Gacal said he and Liza were classmates for almost 5 years, from first year to bar review, and he never saw or heard any indication na gumagamit ito ng illegal na droga. Aniya, anybody who is taking drugs will never survive Ateneo Law School.
Dagdag pa niya, naging partner si Araneta Marcos sa isang prestigyosong law firm at nagturo rin sa iba't ibang universidad. Mga tungkuling ayon sa kanya, imposibleng kakayanin kung drug addict ang isang tao. Sa huli, biro ni Gakal, pag-addict, pangit. Look at that angelic face. Res ipsa loquitur. Ibig sabihin ng res ipsa loquitur, the thing speaks for itself. Tapos, pinakita niya yung itsura ng ating First Lady nung siya ay bata. Angelic yung itsura. Makikita niyo yan. Kita niyo naman kung gaano kaganda si First Lady. No? Kaya pala nasiraan ng ulo si BBM. Maganda pala talaga nung Oo, kabataan niya. napakaganda. At saka, complete package eh. Oo. Abogado. Di ba? Maganda. Matalino. Talino. Napakahusay. Di naman, makikita mo naman yung bunga eh. Sila Sandro Marcos eh. Tapos galing pa sa Pinalaki ng maayos. Alta. Di ba? Alta Nakita- Trinidad pa. Nakita niyo ba yung post niya tungkol sa napaka-class nung post niya? Oh, tsaka saka naman nakita ha. Kapag sinabing drug addict, sira ang buhay. Pag sinabing drug addict, sira yung pamilya. Correct. Tama Pag yan. sinabing drug addict, nakaganyan yung ganyan. Ganyan. Tapos baba, ayan. Ganun ba si First Lady? Nakabotox. Oo, ganun ba si First Lady? Meron ba Tingnan nyo kayong, sa neighborhood niyo, sa community niyo, no? Meron ba kayong nakita, no? Na addict yung mag-asawa, tapos maayos yung buhay ng pamilya? At saka respectful yung mga anak. Oo. Si Sandro Marcos lang eh, daw yung magsalita, di ba? Matalino, Intellectual. nakapagtapos ng magandang Eskwelahan. Sa magandang eskwelahan, Oo. no? Oh, di ba? Ito, prangkahan, oh. Sino mas mukhang addict? Siya o si Maharlika o si Roque? Pag sinabi nyo si Roque, tama. Tsaka pag si Maharlika. Itsura, tingnan mo naman si Roque. Di ba? Oh, tingnan mo naman sa itsura ni FL, ang layo. Oh. Bakit binanggit mo pa si Roque? Namimiss mo yan si Roque. Nakalimutan na lang ang tao yan eh. Hindi kasi Buhay pa ba? pang-viral sa Buwan Reels pa, yun. nagdadasal kagabi. Oo. Nakita ko sa Saan pala purpose? Ano? Pang-viral sa Reels. Kasi meron mga aso-aso ng mga tao rin ni Roque. Yan yung mag-comment sa atin bukas. O yan o! Oh, diba? Pak na pak, oh. Graduation gown siya. Ateneo yan eh. Siguro nung panahon na yan, talagang nasiraan ng ulo si PBBM sa gandang FL, no? Isipin mo yan, di ba? Oo. Sino Siya siya? addict? Oh, yan ba yung gumagamit? Yan ba yung pinakausapan na pakasalan para Hindi, ano? kaya nga ginawa ni PBBM Isipin sa mo kanyang naman. First Lady. Meron ba tayo- Hindi na lang pinatulan ah. Pinabayaan na lang si Sandro ang mag-comment. Correct. Meron ba tayo yung isa, yung mangga? Wala. Wag na. Wag na. Teka, i-clarify lang natin ito. May nagsisirculate po online na statement daw ni First Lady. Oo, tama. Hindi yan. po galing kay First Lady yan. Sinare lang ng First Lady yan para sabihin na ito po ay fake news. Hindi, basahin mo na rin, basahin. Sige, Hindi na mabasa ito yun. yan. Kung nakikita nyo, nag-circulate online yan, may mukha po si First Lady and then merong caption. Hindi si FL gumawa niyan. Hindi si FL po ito ha, sinare lang ni FL. And I quote, I won't argue with you anymore. Si Amy Marcos na tinutukoy niya. Because after all, you are my husband's sister and I respect mommy. Si Imelda daw po. Pero yung mga statement mo, fake. Kasing fake ng mukha mong retokada. Unquote. Ang problema, ang problema, nag-viral po ito. Nag-viral. Napaviral ko po eh. Kaya kumalat ng gusto. Pero fake news yan, fake news. Pero ang sinabi ko naman dito, kasi ako na, nung una ko nakita palerista, hindi ako naniniwala. Kaya ang caption ko, did FL Lisa Marcos really say this? Kaya pinakonfirm ko po sa Malacanang. sa Malacanang kung talaga sinabi niya. At binalikan naman ako ng Malacanang na sinabing hindi totoo. Kasi hindi niya character yung ganyan eh. Wala, Sasabihin na retokada. hindi siya magko-comment talaga ng ganyan. You are the shelter, you are the shield. Through every battle, your power revealed. Clothe him with courage, surround him with peace. Lead him with wisdom, your grace never cease. We